Kumusta mga kasaliksik? May mga hayop na pinagdedebatehan ng mga scientists kung gusto ba nilang ikulong o hindi. Pero may mga hayop rin naman na malayang malaya at nakakapamuhay pa nga sa ating mundo kasama natin. Kaya naman mula sa nakakakilabot na buhaya na talaga namang gumalantang sa mga tao hanggang sa isang cute na anteater na inakala ng marami na hindi totoo ay pag-usapan natin. Ang 10 mga hayop na sa sobrang kakaiba ay gusto nang hulihin at ikulong ng mga scientist. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Nakakakilabot na buwaya. Anong gagawin mo kung makakita ka ng isang buhaya na katulad nito? Isang kakaibang buhaya kasi ang nakita ng isang lalaking nangingisda sa isang lawa. Napansin niya ang kakaibang galaw sa likuran niya at nang lumingon siya, nakita niya ang isang gumagapang na reptiles na ito. Totoo ang nakita niya at may dalawang posibleng paliwanag kung bakit ganito na lamang ang itsura ng buhaya. Una, maaaring ito ay nasugatan at nawalan ng paa matapos atakihin ng isang mas malakas na kalaban. Pangalawa, natutunang mabuhay ng ganun na lamang. Sa dalawang teorya na ito, alin kaya ang mas malapit sa katotohanan? Well, pinapaubaya ko na lang sa'yo kung ano ang maiisip mo. Number 9. Halimaw sa kuweba. Siguro ay maraming nagtatanong sa atin, lalo na kung nanonood ka ng ganitong mga uri ng video. Totoo nga bang mga dragon na naniniraan sa mga kuweba, tulad ng mga napapanood at nababasa natin? Well, narito ang isang kamanghamanghang kwento tungkol sa tanong natin na iyan. Merong isang grupo ng mga manlalakbay ang naglakas loob na pasukin ang iba't ibang kuweba. Sa kanilang pagsisiyasat, may natuklasan silang hindi inaasahan. Ito isang nilalang nakahawig ng dragon ang biglang lumabas mula sa kadiliman. Tila nabaghabag ito sa kanilang presensya sa kalagitnaan ng gabi. Ang kakaibang nilalang na ito na may mukhang dragon na waring nabuhay na ng libo-libong taon ay hindi naman naging marahas. Sa halip kasi natakihin sila, pinaalis lamang sila nito mula sa kanyang tahanan. Dahil sa takot, mabilis na tumakas ang mga manlalakbay at hindi na muling nagbalik sa lugar na iyon. Number 8. Pinaka-nakakatakot na alimango. Habang pabalik na mula sa pag-e-explore sa isang masukal na kagubatan, may nakita ang mga manlalakbay na isang kakaiba at nakakatakot na nilalang. Sa unang tingin ay nakala nilang mga sanga lamang ito ng kuno ang kanilang nakita. Ngunit nagulat sila nang biglang gumalaw ito at naglakad na parang may sariling buhay. Hindi nila alam kung ano ang kanilang nakita kaya't mabilis silang nagsaliksik upang tuklasin ang misteryo ng nilalang na iyon. Sa kanilang ang pagsisiyasat, natuklasan nila na ang kakaibang nilalang na ito ay isang spiky crab na tinatawag na Nyolitoads. Ang Nyolitoads ay hindi basta-bastang alimango lang. Ito ay may pambihirang anyo na tila gawa sa mga matutulis na tinik. Ang mga tinik na ito ay hindi lamang para sa panlabas na anyo. Nagsisilbi din itong makapangyarihang panangga laban sa mga predator na maaaring magtangkang manakit sa kanya. Sa kanyang kakaibang itsura at proteksyong dulot ng kanyang mga tinik, ang Nyolitoads ay tunay na isang kamanghamanghang nilalang na nagpapakita ng kahusayan ng kalikasan sa paglikha ng mga natatanging nilalang. Number 7. Rare na salamander. Siguradong pamilyar ka naman na sa mga salamander. Sa katunayan nga niyan ay ilang beses na natin itong napag-usapan sa ating channel. Ngunit, ang salamander na ito ay talaga namang kakaiba dahil ang buong katawan nito ay kulay kahil. Oo, kulay kahil. Isang araw nga sa Japan habang naglalakad ang isang lalaki malapit sa ilog, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa una ay nakala niyang ito ay peraso ng tubo, ngunit nang lumapit siya, doon niya na nga napagtanto na ito ay isang higanting salamander. Lubos siyang nagulat dahil hindi pa siya nakakakita ng ganoong uri ng salamander buong buhay niya. Ang giant salamander na ito ay nagmamadali na bumalik sa tubig at dahil sa kanyang pagkabighani, hindi niya na ito inabala. Hinayaan niya itong bumalik sa kanyang natural na tahanan imbis na hulihin at takutin. Dahil sa kanyang natatanging anyo, ang kakaibang salamander na ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi malilimutang karanasan at pagpapahalaga sa mga natatanging nilalang ng ating kalikasan. Number 6. Inaalaga ang mantis shrimps. Sa isang malayong farm malapit sa kagubatan, natagpuan ng isang explorer ang isang nakakagimbal na tanawin.
Libo-limbong mantis shrimp ang nakakulong sa maliit na pool ng tubig. Tila baga mga bihag sa isang kakaibang eksperimento. Ang lugar nito na para bang isang eksena mula sa isang pelikula ay pinamumunuan ng isang baliw na tao na nag-aangkin na isa siyang sayantipiko. Sa loob nga ng maraming tao na isinikap niyang manipulahin ang mga nilalang nito para sa mga kadahilan ng tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang matuklasan ng explorer ang kahindik-hindik na sitwasyon, agad niyang ipinaalam ito sa mga otoridad. Hindi nagtagal, pinalaya ang lahat ng mantis shrimp na tila ba'y mga bayani na nakatakas mula sa kanilang piitan. Saksamang palad, ang baliw na siyentipiko ay tila naglaho na lamang na parang bula na nag-iwan ng maraming katanungan sa kanyang mga kakaibang eksperimento at kung saan na siya nagtatago. Ang misteryosong pangyayaring ito ay nagbigay buhay sa mga kwento ng kagubatan at nagpapaalala sa atin ng mga lihim na maaaring nagkukubli sa mga pinakaordinaryong lugar. Kung inaakala mong kathang-isip lamang ang mga nilalang na tinatawag na violin mantis, maghanda ka dahil ang kakaibang insektong ito na may scientificong pangalan na Gongylus gonglodes ay tunay na kamangha-mangha. Kilala ito sa kanyang pambihirang anyo na parang violin, kaya naman tinuguran itong violin mantis. Ang katawan nito ay mahaba at payat na may mga paa na kahawig ng leeg at mga kwerdas ng isang violin. Ang kakaibang itsura na ito ay hindi lamang para sa panlabas niya. Ito kasi ay epektibong paraan upang magtago sa mga daon at sanga kung saan siya naninirahan, na para bang isang dalubhasang musikero na nagkukubli sa likod ng entablado. Bilang bahagi ng pamilya ng praying mantis, meron itong mahahabang harapang paa na tila bagay nakaporma para manghuli ng biktima. Ngunit huwag mag-alala, sa kabila kasi ng kanyang malahaliging anyo, ang violin mantis ay walang panganib sa mga tao. Sa katunayan, napakapalad natin na naririto sila dahil sila'y tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng mga mapaminsalang insekto. Isipin mo, isang insekto na mukhang violin, nagtatago sa mga sanga at tumutulong pa sa ating kapaligiran. Talaga namang isang tunay na obra ng kalikasan na dapat nating ipagdiwang. Number 4. Makinang na alimango. Talaga namang may mga nilalang na tila nagmula pa sa mundo ng Pokemon. At isa na rito ang kamangha-manghang pagong na natuklasan ng isang lalaki sa kagubatan. Habang naglalakad, isang makinang na bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang pagong na hindi tulad ng karaniwan. Ang ulo nito ay malaki at kumikislap na para bang gawa sa ginto. Agad niyang ibinahagi ang video ng kakaibang pagong online at mabilis itong kumalat na nag-udyok ng samot-saring reaksyon mula sa mga tao. May mga nagsasabing baka resulta ito ng eksperimento ng isang siyentipiko, habang ang iba naman ay naniniwalang posibleng bagong species ito. Ang pagong na ito sa kanyang kakaibang anyo ay naging sentro ng usapan. Nagbibigay ng bagong misteryo at pagkamangha sa mga taong mahilig sa mga kakaibang kwento ng kalikasan. Sa bawat pag-click at share, mas lalong nagiging popular ang kwento ng pagong na tila nagmula sa isang pambihirang mundo. Number 3. Snake stick. Nasanay na tayo ng mga ahas ay nagbibigay ng takot, pero matatakot ka pa kaya kung makakita ka ng ganitong uri ng ahas? Isang tao kasi ang nakakita ng isang kakaibang ahas malapit sa ilog na kamukha ng isang maliit na patpat. Kahit hindi niya ito pulutin, mukha itong maliit na sanga na tila walang buhay. Ngunit ang nakakagulat ay nang ibalik niya ito sa ilog. Bigla kasi itong gumalaw na parang drill machine. Umiikot-ikot habang lumalangoy papalayo. Nakakamangha at misteryoso ang kilos ng maliit na ahas na ito, kaya't nanatili itong palaisipan sa kanya. Hindi niya malaman kung anong klaseng nilalang iyon, ngunit ang kakaibang karanasan na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong kwento na may babahagi. Number 2. Kakaibang galaw ng mga millipedes. Kung nakakita ka na ng personal ng mga gumagapang na nilalang nito, tiyak na magtataka ka kung ano sila at bakit parang nakakatakot ang kanilang paggalaw. Huwag mag-alala, nagsaliksik na ako para sa inyo upang malaman ang katotohanan sa likod ng misteryosong tanawin na ito. Ang kakaibang tanawin na ito na iyong nakikita ay isang grupo ng mga millipedes. Sa malamig na panahon, nagsasama sila sa malalaking grupo upang manatiling mainit dahil hindi sila kayang mag-produce ng sarili nilang init. Sa pamamagitan ng pagkukumpul-kumpul, nagbabahagian sila ng init at lumilika ng isang komportableng kapaligiran na tumutulong sa kanilang kaligtasan sa malamig na klima.
Kahit na magkakasama sila, bawat millipede ay naghahanap pa rin ng sarili nitong pagkain sa paligid at kumakain na parang mag-isa lang. Isipin mo na lamang, isang komunidad ng millipede na nagtutulungan upang manatiling buhay. Talaga namang isa itong tunay na patunay na ang pagkakaisa ay kalakasan. Number 1, cute na anteater. Isang kakaibang nilalang ang natagpuan ng isang explorer habang nag-iisa itong namumuhay sa kagubatan. Nang lapitan niya ito, pinulot niya ang maliit na hayop at inobserbahan. Hindi niya makilala kung ano ito kaya't nagsaliksik ako para sa inyo. Natuklasan ko ito pala isang silky anteater na kilala rin bilang pygmy anteater. Ang maliit at cute na mammal na ito ay ang pinakamaliit sa lahat ng species ng anteater. Karaniwang may haba ng 14 hanggang 18 pulgada, hindi kasama ang buntot. Ang balahibo nito ay malambot at makapal, na merong kulay na nagmumula sa pale yellow hanggang brown. Ang mga kulay na ito ay tumutulong sa kanya na mag-blend sa kapaligiran ng kagubatan upang manatiling nakatago mula sa mga posibleng panganib. Sa kanyang kakaibang anyo at pambihirang kakayahan, ang silky anteater ay isang tunay na himala ng kalikasan na naghihintay lamang na matuklasan pa ng mga tao.